sama-sama tayong magiging sarakli. Mahigit 180,000 pasahero ang naitala sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX 3 araw bago magpasko. Marami po sa kanila biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao. At saksi live si Katrina Son. Katrina? Pia, tuloy-tuloy pa rin ngayong gabi ang pagdating ng mga pasaherong nagsisiuwian sa kani-kanilang mga probinsya dito sa PITX. Pagpasok sa PITX kanina, mahabang pila na ng mga pasahero ang bubungad. Mahaba din ang pila sa security check at sa bilihan ng tiket. Hindi naman daw ito alintana ng mga pasahero. Ang mahalagaan nila, makauwi sila sa probinsya. Ang 19 na taong gulang na si Carl Celon, namatayan ng ina ngayong taon. At matapos ang halos 16 na taon, muli silang magkikita ng kanyang ama. Kaya naman napakahalaga raw ng Paskong ito para sa kanya. First time ko po makakabanding yung papa ko po ng Pasko po. Since bata po kasi ako, ngayon ko lang siya nakasama po ulit. So ngayon po, nagkaroon kami ng conversation, then this coming Christmas po, doon po ako sa kanya magka-celebrate. Para naman kay Razel Almelia na Palegazpi kasama ang pamilya, tradisyon na raw umuwi at mag-reunion tuwing Pasko. Para po makaspend ng Christmas sa family. Kasi once a year lang naman eh. So for 1 year, nandito kami. So at least this December makauwi sa pamilya. Mahaba ang mga pila, pero mabilis naman ang paggalaw kahit mano-mano ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. May K9 din sa mismong entrance at may nakaantabay ng mga pulis at tauhan ng PFP. Sa mga magla-last minute pasalubong shopping, may mabibili rin dito mga damit, pagkain at iba pa. As of 8 p.m., umabot na sa 180,407 ang mga pasahero rito. Bagamat wala pang fully booked na biyahe, nasa 72.79% na ang booking pa Bicol at 33.33% naman ang pa Visayas at Mindanao. Sa kabila ng siksikan at pila, nangingibabaw pa rin dito ang saya at pag-asa. Dahil para sa mga pasahero, ang pinakamahalagang destinasyon ngayong Pasko ay ang kanilang mga tahanan. Yung magkakasama kaming mga pamilya, lalong-lalo na ngayon sa darating na Pasko, ay sana nandun kami lahat para sa salo-salong pagkain at para makapiling ang mga magulang. Siyempre minsan lang magkikita. Minsan lang magkita taunan. Tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Tanghali pa lang, fully booked na ang mga biyahe papuntang Odyongan, Romblon, Sibuyan at Rojas. Gayon din ang Pakatiklan, Aklan kaninang hapon. Kaya bukas na makakabiyahe ang mga pasaherong bigong makakuha ng tiket. Nag-inspeksyon din kanina ang Philippine Ports Authority. Sa datos ng PPA kahapon, mahigit 30,000 ang pasahero sa Pantalan. Mas mataas kumpara sa 21,000 pasahero kada araw na naitala noong Pasko 2024. Hanggang sa ngayon, pinagpupush pa natin na sana 100% na yung online ticketing ng mga shipping lines natin. At nakita natin na kahit na mag-online ticketing tayo, kahit gaano karaming ticket ang ibenta mo, kung kulang ang barko mo, talagang problema pa rin. Pag magpapile up lang ng mga pasahero. Mahigpit din ang seguridad sa Pantalan. Bawal ang baril, patalim, mga paputok at iba pang bagay na madaling magliyab. Dagdag pahirap naman sa mga biyaheng Bicol at Visayas ang traffic sa Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur. Ilang sasakyan ang nasiraan dahil sa di magandang kondisyon ng highway. Inaasahang titindi pa ang traffic bukas. Sa NLEX, nakaranas din ng pagbigat ng trapiko ang mga motorista sa gawing Smart Connect northbound hanggang Maykawayan, Bulacan. Sa southbound traffic mula Bukawe Barrier hanggang Valenzuela kaninang alas 11 ng umaga hanggang pasado alas 2 ng hapon. Nauna nang inanunsyo na libre ang toll sa NLEX, NLEX Connector at SCTEX sa mga piling oras ng bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon. Ipatutupad din ang libreng toll sa SLEX na IA Expressway, Skyway, Star Tollway at Tiplex.
Pia, paalala naman sa mga biyahero na maglaan po kayo ng sapat na oras para sa inyong mga biyahe dahil inaasahan na mas titindi pa ang dagsa ng mga pasahero magsisiuwian sa kanilang mga probinsya sa pagdating o pagsapit ng Pasko. At yan muna ang latest mula dito sa PITX. Maraming salamat, Katrina Son. Magpapaskong walang bahay ang nasa 80 pamilyang nasunugan sa Navotas at sa Malabon. Saksi si James Agustin. Sumiklab ang malaking sunog sa Barangay Tanza 2 sa Navotas City pasado alas 11 kagabi. Sa laki ng sunog, wala pang isang oras, umabot na ito sa ika-4 na alarma. Kinailangan rumisponde ang mahigit sa 50 fire truck. Gumamit na ng hagdan ng mga bombero para makapwesto sa mga bubong ng mga kalapit na bahay. Doon sila malapitan nagbubugan ng tubig. Sa ilang-ilang street, kanya-kanya ng hakot ng mga gamit ang mga residente. Ang ilan tumulong na sa pagpapasa ng mga balde para masuplayan ng mga fire truck na naubusan ng tubig. Si Benjamin, iilang damit lang ang naisalba. Natutulog na raw sila magkakaanak na mangyari ang sunog. May sumigaw na lang ho sa amin na nasusunog na doon yung kapitbahay namin. Hanggang sa lumaki apoy. Wala kami na salbang gamit, depende ito pa. Inabutan naman namin si Felix na nadalang isang lutuan at isang electric fan. Ito lang daw ang kanyang nabitbit sa bilis ng pangyayari. Pag siguro sunog, nagising ako. Wala na ako. Pagtingin ko, malapit na rin ang apoy sa amin eh. Wala na akong masabi ko, wala na akong magawa. Wala namang naisalba ni isang gamit ang pamilya ni Annaliza. Laking pasasalamat niya na nakaligtas silang lahat. Paglabas ko po, malakas na po yung apoy. Buti po nalabas ko po yung mga anak ko at apo ko. Pasado 1:30 na madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection Navotas, umabot sa 60 bahay ang nasunog. Apektado ang nasa 80 pamilya. Inaalam pa raw ng mga arson investigator ang sanhi ng apoy. Nananawagan ng tulong ang mga residenteng nasunugan. Hihingi po kami ng tulong dito po sa Tanza 2, Navotas City. Malaking bagay po. Sobrang laki. Wala na akong mga gamit, wala pa kami bahay. Puslap. Nagkaroon din ng sunog sa isang residential area sa Camachile Street, Potrero, Malabon. Ayon sa BFP, mula Enero hanggang ika-22 ng Disyembre ngayong taon, umabot na sa 22,197 ang fire incident sa buong bansa. Bagyang mas mataas yan sa 21,943 fire incidents ng parehong period noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Masayang sinalubong sa NAIA Terminal 3 ang mga Pilipinong nagbalik Pilipinas. Pero meron ding mangibang bansa at doon na sasalubungin ng Pasko. Mula sa NAIA Terminal 3, saksi lahat si EJ Gomez. EJ? Pia, nandito nga tayo sa arrival area ng NAIA Terminal 3 sa Pasay City at dagsa ang mga kapuso nating naghihintay sa pagdating ng kanilang kaanak na muli nilang makakasama ngayong Pasko. Di pa gaano kaluwag ang pila ng mga sasakyan dito sa NAIA Terminal 3 simula mag-aalas 9 ng gabi sa departure entrance. Tumatagal lang ng ilang minuto ang mga nakaparadang sasakyan na nagbababa ng mga pasahero at kanilang mga bagahe. Ganyan din sa kalsada sa baba sa arrival area. Mabilis ding nakakaalis sa mga sasakyang sumusundo na mga pasaherong dumating sa NAIA. Wala rin gaanong pila ng mga pasaherong pumapasok sa departure entrance ng NAIA Terminal 3. Masusing chine-check ang mga dokumento ng mga pasaherong pumapasok ng paliparan. Hindi pa ganun ka-crowded sa may departure floor ng NAIA Terminal. Sa tala ng Manila International Airport Authority o MIAA, umabot sa mahigit 170,000 ang bilang ng mga pasaherong nagtungo sa Terminal 1, 2 at 3 ng NAIA kahapon. Mas mataas yan ng mahigit 5% kumpara sa kabuang bilang ng naitala sa parehong araw noong 2024. Ilang mga pasahero na nakausap natin ang nagsabi na less hassle raw ngayon ang pagbiyahe sa NAIA sa tulong ng mga bagong installed na self-check-in counter. Wala pa raw 10 minuto ang kailangan sa pag-scan ng kani-kanilang mga passport bago makakuha ng mga boarding pass. Ngayong gabi may pila sa immigration counter pero di naman ito gaanong humahaba dahil may hiwalay na immigration lanes para sa mga OFW, diplomatic passport holders at mga pasaherong nasa business class. Meron ding immigration e-gates para sa mas mabilis na pagproproseso ng mga pasahero. Marami sa mga kababayan natin nagbalik Maynila o balik Pilipinas ang sinasalubong ng kanilang mga kaanak sa may arrival area ng NAIA Terminal 3.
Mahigpit na yakap at matatamis na halik ang dala nila. Ang iba naman na naghihintay may pa-banner at balloons pa para raw isurprise ang pagdating ng kanilang mga pamilya na muli nilang makakasama sa Pasko. Meron tayong nakausap na galing lang sa probinsya. Meron din naman na umuwi pa mula sa ibang bansa gaya ng Amerika. Galing po kami sa Tacloban. Malis kami doon mga 7 ng gabi. The flight was nice. 2 of my children are studying here in Manila. So, malaking bagay na holiday ngayon, magsasama-sama ang pamilya, lalo na't Pasko, with my siblings who are also here in Manila. I feel very happy because I get to spend Christmas with my family and I get to have a fun time with them. I just want everyone to be happy with me. Surprise lang to para sa kapatid ko galing USA kasi 3 years bago umuwi at first time niya magki-Christmas ulit dito at saka New Year. So gusto niya ma-experience naman. Pia, ayan nga nakikita natin no, sa aking likuran. Ito yung ilan sa mga kapuso natin na dumadating. Ito yung arrival area. At yung karamihan sa kanila no, kasabay na nilang naglalakad. Yung kanilang mga kaanak, bit-bit yung kanilang mga bagahe. No. Ayan, nakikita nyo may mga nagyakapan dito. No. Yung iba dyan, ako, mag-boyfriend, girlfriend, mag-aasawa, at magkakaibigan. Ito naman mga taong kumbaga parang nakapila. May barrier kasi dyan na itinalaga no, para mas maayos itong foot traffic dito sa arrival area. Ayan, tuloy-tuloy yung dagsa ng mga kapuso natin dito sa arrival area. Ganon din no, yung mga kapuso natin na nasa taas naman sa departure area. Sa mga oras na to, unti-unti na rin nadadagdagan yung pila dun sa mga counter sa pag-check ng kanilang mga bagahe. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay City. Para sa GMA Integrated News, ako po si EJ Gomez, ang inyong saksi. Wala pang piyansa ang mga kasong kidnapping na inihain laban kina Atong Ang at 21 kapwa-akusado niya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon po sa NBI, tutulong sila sakaling lumabas na ang warrant of arrest laban kay Ang. Ating saksihan. 3 lugar sa Laguna at Batangas may naitalang pagkawala ng mga sabongero. Kaya sa 3 regional trial courts na nakakasakop sa lugar na ito, naghain ng kaso ang Department of Justice noong Biyernes, December 19. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Ang isinampa laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 pa para sa pagkawala ng 26 na sabongero. Oras na marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para desisyonan kung may sapat na batayan para kasuhan sina Ang bago maglabas ng warrant of arrest. Non-bailable ang mga isinampang kaso. Nauna na naghain ng motion for reconsideration sa DOJ ang kampo ni Ang. Ayon sa abogado ni Ang, kailangang isumite ng DOJ ang kompletong file ng mga kaso sa korte. Sa DOJ raw sila naghain ng apela at hindi sa korte. Kung babaliwalain nila ng DOJ ang motion, ay dapat handa ang kagawaran sa mga posibleng kakarapin dahil dito. Pero sabi ng DOJ, pwede pa rin silang magsampa ng kaso habang nire-resolba ng DOJ ang kanilang motion for reconsideration. Bukod sa mga isinampang kaso sa Laguna at Batangas, may dinidinig ng mga kasong kidnapping with serious illegal detention sa Manila at San Pablo RTC, kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Iniutos po ng Ombudsman na ilabas ng DPWH ang lahat ng computer at iba pang gadget na inisyu noon kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ilang buwan bago pumanaw si Cabral, ibinigay umano niya kay Batangas Congressman Leandro Leviste ang listahan ng mga mambabatas na may proyektong pinaglaanan ng budget ng kagawaran. Saksi si Chino Gaston. Patuloy na ino-authenticate ng NBI ang viral video na ito nakuha sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Nauna nang sinabi ng NBI na tugma ang video sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sinusuportahan din nito ang selfie photo na ipinost ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang selfie. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos dun mismo sa location na yon,
nakita si Yusek Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang nakitang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri ito. Ayon sa NBI, may mga nakuhang dokumento at personal na gamit ni Cabral nang halughugin nila ang hotel room kung saan siya tumuloy bago siya nasawi. May ilang pirasong dokumento that are subject to verification. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seized items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related yan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating inimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Dagdag ng NBI, kung may sapat na basihan, posibleng gumamit ng polygraph test sa driver ni Cabral. Tinitingnan daw lahat ng anggulo, pati ang haka-haka ng ilan na posibleng pineke ang kanyang pagkamatay. Bagay na nangyari na raw dati sa ibang kaso pero kalaunay nahuli pa rin ang sospek. Ang ombudsman, inutusan naman ng DPWH na ilabas lahat ng computer at iba pang gadget na inisyu kay Cabral. Isa sa ilalim ito sa pagsusuri ng isang law enforcement agency para matukoy kung may binago o binura sa mga ito noong maisa publiko ang anomalya sa mga flood control project. Ayon sa DPWH, susunod sila sa utos ng ombudsman. Naghain na rin ng resolusyon ng ilang kongresista sa Kamara para imbestigahan ang pagkamatay ni Cabral. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Isa sa naghain ng resolusyon, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, na hawak ngayon ang listahan ng mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng budget ng DPWH na binansagang Cabral Files. Nakuha ni Leviste ang record mula kay Cabral noong September 4 matapos i-otorisa ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay listahan ng lahat ng mga project sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. Halos lahat po ng mga congressman at senators ay nasa listahan ito. Bagamat handa raw siyang ilabas ang listahan kung papayagan ni Dizon, mas mainam aniya kung ang DPWH ang maglalabas nito. Pati raw ang nanay niyang si Senador Loren Legarda nasa listahan. Bagamat sinabi raw nitong hindi niya nakausap si Cabral. Tinanong ko ang nanay ko, sabi niya hindi naman niya kinausap si Yusek Cabral tungkol sa project. Kaya hindi niya alam paano nakapasok ito sa listahan. Kaya maganda din na isa publiko ng DPWH ito para din malinawan na, uy, hindi pala ako yung nagpasok nun, baka ginamit lang ang pangalan. Hinihingan naman ng tugon dito si Dizon. Base sa Cabral Files, hinihingan umano ng DPWH ang mga kongresista ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 150 million pesos. At natuklasan niyang bago pa aprubahan ang budget ay tila may ayusan na sa bidding. Meron din mga Leadership 1 at Leadership 2 na nabanggit po ninyo na I think mga over 20 billion din ang pangalan sa leadership sa listahan ito. Naka-codename na siya. Hindi natin alam sino si leadership. Pero ang isang project sa leadership list na ito ay sa aking distrito na Yusek Cabral po siguro ang makakapaliwanag. Pero yung kontratang ito ay na-award kay Congressman Edwin Garjola. Hinihingan pa namin ng komento rito si Garjola. Dagdag pa ni Leviste, sa 2025 budget, umabot aniya sa 721 billion pesos ang DPWH insertion. 401 billion dito ang sa district representatives habang 320 billion ang outside allocable.
Nasa 21 billion daw rito sa outside allocables ang sa mga senador. Mukhang taon-taon umano ginagawa ni Cabral ang budget insertions mula sa DPWH at sa Kongreso. Pero hindi lang sila ang may insertion umano. Kami din po dito mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, bukod sa DPWH na may insertion, may mga secretary at undersecretary kahit walang kinalaman sa DPWH, meron din flood control project. Sabi ni Leviste, ipinakita na niya ang listahan sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman. Pero kailangan pa ng ebidensya na mag-uugnay sa proponent sa kontraktor. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Hiniling ng kampo ni Sara Diskaya na ilagay siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa tagapagsalita ng NBI, naghain ng urgent motion ang kampo ni Diskaya sa korte sa Lapu-Lapu City, Cebu at binigyan ito ng 10 araw ang ombudsman sa Visayas at ang NBI para magkomento kaugnay nito. Hiniling din ni Diskaya na makadulo siya sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Ang sabi pa ng NBI, hiniling din ng 8 opisyal ng DPWH na kapwa-akusado ni Diskaya na mapunta sa kustodiya ng NBI sa Davao City. Kasalukuyang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail si Diskaya at 8 kapwa-akusado kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Bago dalhin si Diskaya sa kulungan, saglit na bumisita ang kanyang 2 anak. Inaasahan din na dadalhin sa Cebu ang isa pang akusado na si Roma Angeline Rimando na nauna na rin sumuko sa Pasig Police. Bagamat hamon ngayon ang pagbabudget dahil sa mahal ng bilihin, hindi pwedeng mawala ang hamon sa Noche Buena ng marami. Kaya para-paraan lang ang ilang mamimili sa Quiapo, Maynila. Ito po scrap 1 slice, ito po 1 pot. Ito po, kung may matitira, hati-hatiin na lang para marami. Ang nabili niyang 1/4 scrap ham nasa 450 pesos, habang 470 pesos naman ang 1/4 na sliced ham. Papatak sa 1,800 pesos ang 1 kilo. Wala pong budget para lang magkaroon ng yung mesa namin. Para pagdating ng Pasko, happy together kami. Tumaas ng 20 hanggang 40 pesos per kilo ang presyo ng mga binibentang ham sa Quiapo. Nagmahal naman ng halos 2,000 piso ang lechon sa La Loma, Quezon City kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ang regular size na 10 to 11 kilos na lechon, 16,500 pesos na mula sa dating 14,500 pesos. Nasa 1,700 pesos naman ang per kilo nito. Tumakas po, kaya lang pagtawad ng customer, galingan tumatumal. Kahit tumabla o malugi ng konti, bigay po para wag lang matira. Pati sa Divisoria, hindi maiwasan ng ilan na magreklamo dahil matumal. Reklamo ng mga tindera na uunahan na sila ng online shopping. Kaya ang pantapat nila, 5,100! Medyo abot kaya po yung presyo dito sa taas sa may bodega. Ayun po, kaya nagpunta po kami. Mas gusto ko po kasi yung nakikita dun sa personal para mas okay po. Pag sa online kasi mas matagal pa. Dito bibilhin mo na lang, tapos andyan na agad. Ayon sa Bangko Sentral, hinihikayat nilang gumamit din ang mga ninong at ninang ng e-wallet dahil mas ligtas at mas madali. Pero patuloy naman daw ang paggawa ng malulutong na perang papel na hinahanap-hanap ng mga inaanak kapag Pasko. Tinanong namin ang mga kapuso online kung ano ang mas gusto nilang matanggap. Pera ba, e-money, regalo o kung sapat na ba ang presents ni Ninong at Ninang miski walang present. Sagot ng isa, mas gusto niyang personal na iabot ang pera para may mano sa mga inaanak. Sang-ayon din ng isa dahil baka hindi raw magustuhan ng inaanak ang regalong ibibigay nila. Siguro na lang, mas maganda na yung cash kasi para sila na yung mamili kung anong gusto nilang bilhin. Para sa akin lang, mas mabuti yung cash. Kasi yung cash yung mama na lang yung bahala nun kung ano ang bibili niya. Ang iba, Team e-money para kahit malayo, may pamasko. Ayaw naman ng ilan ng e-money dahil tila katamaran na raw ito. Ang iba mas gusto pa rin ng regalo para di raw masanay ang mga bata sa pera. Akain na lang po kasi para sa akin mas maganda yung practical. Katulad ng damit, magagamit po nila kaysa sa laruan. Hindi naman mapili ang ilan. Ang iba, sumagot ng
All of the above. Okay na rin sa kaunting salo-salo. Lalo't ang Pasko raw ay para sa pamilya at para sa Panginoon. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Ginahasa, iniumpog at sinakal hanggang mamatay. Yan po sinapit ng 5 taong gulang na babae nangangaroling lang sa Santo Tomas, Batangas. Arestado ang 2 suspect na aminadong gumamit ng droga. Saksi si John Consulta, exclusive. Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes nang makuha na ng CCTV ang 5 taong gulang na babae habang nangangaroling sa tapat ng isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sa kuha naman, isa pang CCTV, makikitang pinapasok ang bata sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Ayabella Villamor na nakasilid sa sako. Wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Binalikan din ng pulisya ang ipangkuha ng CCTV sa lugar. May isang kuha pa sa lalaki na kapula na nagpapasok sa bata sa bahay habang hawak ang isang bagong biling sako noong ding Biyernes. Sa kuwang ito, pasado alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, nahagip ang paggalaw ng mga halaman. Sinasabing ito ang punto kung kailan inihulog ang sako na naglalaman ng labi ng bata. Nitong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayon din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw ginahasa, iniumpog at sinakal. Ano ba ginagawa mo sa loob ng bahay ng mga tayo na yun? Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Nagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyayari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa 5-year-old? Kami pong 2. Papatay na po yung bata. Tapos po? Saka po yun, doon inumpisahan yung panggagasa. Ginahasa pa rin mo yung bata? Opo, sir. Kahit napatay na? Opo, sir. Di naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect. Na-recover sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nakuha rin ang tsinelas ng biktima na itinago sa likod ng dingding ng bahay. Sa mismong lugar na aking kinatatayuan, pumwesto ang 5 taong gulang na ating biktima na humarap dito sa gate na to para mangaroling. Ang hindi niya alam, ang 2 lalaking nasa loob ng bahay na ito ay meron na palang maitim na balak sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala ang lolo ng biktima na wala na ang kanyang Kinder 1 na apo. Mahal na mahal mong apo ay ganyan na sasapitin. Kaya hindi ko po masabi ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko pa makukuha ang katarungan niya. Inihanda na po namin ang pag-file ng kasong rape with homicide at saka Republic Act 9165 dun po sa mga illegal drugs at illegal paraphernalia na nakuha natin sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Hindi na po yung mga mabibiktima ng paputok ang binabantayan ng DOH ngayong Kapaskuhan, kundi pati na yung mga kaso ng stroke at atake sa puso. Saksi si Mark Salazar. Naka-code white na lahat ng government hospital sa buong bansa. Paghahanda sa mga isusugod sa ER dahil sa 3 malalaking banta sa kalusugan ngayong holidays. Ito palang unang week ng surveillance namin. 10 stroke, 15 acute coronary syndrome na ang naitala. Talagang tumataas ang stroke. Road crash injuries. Ayan, matraffic, nagmamadali, nakainom, distracted driving, pinasagot yung Christmas greeting habang nagmamaneho. And of course, the firework-related injuries. Sa Philippine Heart Center na main referral hospital ng mga inaatake sa puso at nai-stroke, nag-a-average na sa 45 to 60 patients ang isinusugod kada buwan. What is the link between the stroke and holiday heart syndrome? Holiday heart syndrome is a condition that is caused by overindulgence in alcohol, stress, sometimes dehydration, or irregular sleep patterns during the holidays, and this causes or triggers. Sabi nga nila, too much of anything is bad. Kaya ang paalala, huwag sosobra sa alat, sa tamis at taba. Dahil once a year lang ang Pasko, sinasabi nila,
naku, di bali na yung bawal. Kakain sila ng lechon, kakain sila ng matatamis, kahit diabetic sila. Dahil may gamot naman, dahil meron namang pang-cholesterol nila. Famous last words yun kasi they end up in the emergency room. Actually, ang babata na rin yung mga na-stroke as young as 29. Panahon din ng asthma attacks. Katunayan sa National Kidney and Transplant Institute at Heart Center, difficulty in breathing ang isa sa malimit ngayong emergency case. See, the highest number of asthma exacerbation visit in the emergency room actually is on January. So most probably because of the pollution or the firecracker effects. Isa rin sa pagtutuunan ng pansin sa Kapaskuhan ang mga kasong may kinalaman sa mental health tulad ng anxiety at depression. Bagay na hindi raw sa ER matutulungan. Sometimes they will come to you, masakit ng dibdib, nahihirapan huminga. Pero yung pala, ang problema nila, mental health. They're lonely, their families are elsewhere. Kaya nga, minention ko kanina at ulitin ko, 1553, yan yung aming helpline ng National Center for Mental Health. Sa pinsala naman ng paputok at pailaw, kwitis pa rin. 5-star at boga ang pangunahing dahilan. At karamihan ng mga nasusugatan ay edad 10 hanggang 14. Pagdating sa nakababahalang numero ng road crash, 31% ang itinaas ng kaso ngayong taon kumpara nung isang taon. 71% sa mga kaso ay lasing sakay ng single na motor. Number one cause of death of children in the Philippines is road crash injury. Whether that's holiday or not, either a two-wheeler or pedestrian or in a vehicle. Muling paalala ng DOH, huwag makalimot sa gitna ng saya at kinang ng Pasko para ligtas at malusog ang salubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ay, nahulog! Nahulog sa bangka ang rescuer na yan habang sinasagip ang stranded na driver ng van sa Ilagan Isabela. Makikita sa video ng Ilagan LGU na tumaob ang bangka. Pero agad namang sumaklolo sa kanila ang isa pang bangka. Ligtas ang driver at ang rescuer. Umakyat sa bubong ng van ang driver matapos tumirik at pasukin ng tubig ang kanyang sasakyan. Pinilit umano ng driver na tumawid sa tulay kahit pa may abiso ng bawal dahil sa baha. Gaganap po si Alden Richards bilang kontrabida sa kanyang unang international film. Ang co-star ni Alden sa pelikula na si Max Collins ipinagmalaki ang transition ni Alden. Pati ang international actors na sina Catherine McNamara at Byron Mann, pinuri ang acting skills ng Asia's multimedia star. Bukod sa pagiging aktor, executive producer din si Alden ng pelikula na pinagbibidahan ng English action actor na si Luke Goss. Ipalalabas ito sa susunod na taon. Mga kapuso, 3 araw na lang, Pasko na, at sama-samang dumalo sa simbang gabi sa St. Peter's Basilica sa Vatican ang mga Pilipino roon. Si Luis Antonio Cardinal Tagle ang nanguna sa misa kasama ang iba pang mga Pilipinong pare na nakabase sa Roma. Agaw pansin naman sa Bacolod, ang miniature Christmas village. Binabalik-balikan ito ng mga bisita dahil sa makatotohanan nitong disenyo. Mayroon itong gumagalaw na Ferris wheel, tren, at meron ding Santa Claus. At salamat po mga kapuso sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.